Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong dinudulutan ng mga bagong uliran sa kagitingan ang iyong sambayanan. Ipagkaloob mong sa diwa ng obispong si Alfonso Maria na nagmamalasakit sa kapwa, aming matapat na masunod ang kanyang mga yapak upang makamtan namin sa langit ang tinamo niyang gantimpala sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi sa akin ng Panginoon, magpunta ka sa bahay ng magpapalayok at may ipahahayag ako sa iyo. Nagpunta naman ako at dinatnan ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Nakita kong kapag ang ginagawa niyang sisidlan ay nasira, minamasa niya uli ang luwad at hinuhugisan ng panibago. Pagkatapos, sinabi sa akin ng Panginoon, hindi ko ba magagawa sa bayang Israel ang ginawa ng magpapalayok sa luwad na iyon? Kayo'y nasa mga kamay ko, tulad ng luwad sa kamay ng magpapalayok, akong Panginoon ay magsabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Mapalad ang kumukupkup ng poong Diyos ni Jacob. O kaluluwa ko, ang Diyos papurihan, pupurihin siya't aking aawitan habang ako'y buhay. Mapalad ang kumukupkup ng poong Diyos ni Jacob. Sa mga pangulo'y
huwag kang manghahawak kahit na kaninong di makapagligtas. Kung sila'y mamatay, balik sa alabok, ang anumang balangkas nila'y natatapos. Mapalad ang kumukupkup ng poong Diyos ni Jacob. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos, na laging katulong, ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Panginoon, umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan, ng lupa at dagat, at lahat ng bagay. Mapalad ang kumukupkup ng poong Diyos ni Jacob. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit tinapon ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan at mga banal, at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Nauunawaan ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat eskriba ay kumikilala o ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang talinhagang ito, siya'y umalis doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, isang talinhaga na naman tungkol sa paghahari ng Diyos ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. At kung nung nakaraan narinig natin na inihahalin tulad niya ang paghahari ng Diyos sa bukurin kung saan merong trigo at masamang damo, ngayon naman narinig natin inihahalin tulad niya ito sa mga isda. Isipin na lang natin na ang langbat ay ang simbahan. At ang simbahan ay tayong lahat. Merong masama, may mabuti. At sa huli ng ating buhay, dalawa lang yan. It's either masamang tao tayo o mabuting tao tayo. It's either tayo ay panig sa Diyos o tayo ay laban sa Diyos. It's either tayo ay banal
o makasalanan. Pero again, hindi katulad ng isda. Ang mga isda, it's either talagang masama yan, pwedeng kainin, o di kaya hindi pwedeng kainin. Pero sa ating mga tao, hindi naman tayo pinanganak na likas na masama. Lahat tayo pinanganak o likas na mabuti. Pero dahil sa ating mga karanasan, pwede nating sabihin na tayo ay nagiging masama o mabuting isda. Nagiging masama o mabuting tao. So in other words, meron pa rin tayong choice at the end of the day. May choice tayo para maging mabuti o masamang tao. At kung gagamitin natin yung talinhaga, may choice tayo para maging mabuti o masamang isda. Pero at the end, dalawa lang yan. It's either mabuti o masama. At ang ating unang pagbasa ay nagpapahayag ng paraan kung paano ba maging mabuti. At paano ba maging mabuti? Sa ating unang pagbasa, nandito yung isa sa mga pinakamagandang halimbawa. Pumunta yung propeta sa magpapalayok. At ano yung pinakita ng Diyos gamit yung magpapalayok? Sinabi doon sa unang pagbasa, hindi ba pwedeng ang aking bayang Israel ay maging katulad ng luwad sa kamay ng magpapalayok? Parang ganun din yung sinasabi sa atin. Inaanyayahan tayo na maging katulad ng luwad sa kamay ng magpapalayok. Na maging katulad tayo ng luwad sa kamay ng magpapalayok. At sino yung magpapalayok na yon? Ang Diyos. Siguro naman lahat tayo dito pamilyar kung paano ginagawa yung mga paso, yung mga palayok, yung mga vase. Diba? Kumukuha sila ng putik, nilalagyan ng konting tubig, pagkatapos hinuhulma. At napansin nung propeta sa ating unang pagbasa na kapag ka nasira yung hulma nung palayok, inuulit from the beginning. Na ibig sabihin, sana tayo ay matulad din sa luwad na yun, sa kamay ng Diyos. So meaning, inaanyayahan tayo ng ating unang pagbasa na mag-surrender, ibigay ang ating lahat sa kalooban ng Diyos. In other words, hayaan nating hulmahin tayo ng Diyos. Hayaan nating hubugin tayo ng ating Panginoon. Ganon yung paghuhulma ng magpapalayok sa luwad. Na ibig sabihin, syempre hindi naman madali lagi na hanapin o isipin o alamin kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya ang mensahe din sa atin ay hanapin. Hanapin kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin. Hanapin kung ano ba ang gusto ng Diyos sa atin. Sa ganung paraan, para na rin nating hinahayaan na hubugin tayo ng Diyos, katulad ng paghubog ng magpapalayok sa luwad. Pero ang ibig sabihin nun, ibibigay natin yung ating buong tiwala. Ang ibig sabihin nun, ibibigay natin ang ating buong pananampalataya. At malalaman lang naman natin ang kalooban ng Diyos, ang kalooban ng Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng ating panalangin. At masusunod lang naman natin ang kalooban ng ating Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga kautusan at aral. At saan natin matatagpuan ang aral at kautusan ng Panginoon? Nandun sa lambat na sinasabi niya. Ano yung lambat na sinasabi ng ating Panginoon? Nasa simbahan. Ang lambat ay ang simbahan. At nasa lambat na ito, sumasalamin at nakukuha natin ang katuruan at aral ng Panginoon. Pero again, hindi porke nasa lambat tayo, tayo ay maliligtas. Hindi porke nasa lambat tayo, hindi ibig sabihin nun, tayo ay mabuti na isda. Dahil nasa atin pa rin yung choice, nasa atin pa rin yung desisyon. Binigay na sa atin lahat ng katuruan, binigay sa atin, sinasabi sa atin, ipinapahayag sa atin ng simbahan kung ano ang kalooban ng Diyos.
At hindi nga lahat tayo tumatanggap sa kung ano ang tinuturo ng Diyos. Hindi lahat tayo tumatanggap sa kung ano ang tinuturo ng simbahan. Pero makakatulong sa atin, again, yung sinasabi ng unang pagbasa, hayaan nating hulmahin tayo ng kalooban ng Diyos. Hayaan nating hubugin tayo ng salita ng Diyos. At yung classic example ng paghuhubog o pagpapagindapat na hubugin siya ng salita ng Diyos ay yung pinagdiriwang natin na santo ngayon, si San Alfonso Maria. Si San Alfonso Maria ay dating abogado, nakapag-aral, galing sa mayamang pamilya. Pero sa kanyang paghahanap sa kalooban ng Diyos, natagpuan niya ito. At nung natagpuan niya ito ay naging instrumento para tatagin niya yung redemptorist. Ano yung redemptorist? Yun yung mga pari na, yung mga samahan ng pari na nagpapalakad ngayon sa Baclaran Church. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating buhay, nawa patuloy nating pagindapatin na hubugin tayo ng Diyos katulad ng paghuhubog ng magpapalayok sa luwad. Nawa, palagi nating sundin kung ano man ang kalooban ng Diyos at hayaan natin siya na tayo'y hubugin niya. Nang sa gayon, sa huli, tayo ay maituring na mabuting isda, mabuting tao. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tumugon tayo ng may pananalig sa paanyaya ng Diyos na pumasok sa kanyang kaharian. Buong kababaang loob tayong manalangin. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang simbahan naway huwag tumigil sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa lahat ng tao, dako, wika at kultura. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga tao naway huwag manatiling sarado sa nakaugaliang kultura, bagkus mapayaman nila ang isa't isa sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga walang-wala sa mundong ito, naway maging mga tagapagmana ng kayamanan ng kaharian ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga pinanghihinaan na ng loob dahil sa bigat ng kanilang mga pagsubok at karamdaman, naway huwag ipinid ang kanilang puso at bagkus palalimin pa ang kanilang pananampalataya kay Kristo sa dinaranas nilang mga pagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga namatay naway tanggapin sa kaharian ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Panginoong Diyos, makibahagi nawa kami sa iyong pag-ibig na bukas sa lahat ng tao. Tanggapin mo kaming lahat kasama ng aming kapatid na si Jesucristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo munang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagalabin mo ang kalooban namin sa ningas ng iyong Espiritu na ipinagkaloob mo kay San Alfonso Maria para maipagdiwang ang paghahaing ito at sa pamamagitan nito, ikaw ay mahandugan ng sariling pamumuhay bilang banal na alay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si Alfonso Maria ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo
ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ringapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos.
Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Tayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, binigyan mo ng pagkakataon si San Alfonso Maria para matapat na gumanap at maglahad ng paghahain ng pakikinabang. Lagi nawa naming tanggapin ito at sa pagtanggap namin ay tumanaw kami ng utang na loob sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang paalala ng ating mga pagbasa ngayon, ang pagpapakabuti ay pagpapakindapat na hubugin tayo ng Panginoon. Hayaan nating hubugin niya tayo. Hayaan nating kumilos siya sa buhay natin. At sa pagkilos niya sa buhay natin, nawa, hayaan din natin na mamayani ang kanyang kalooban sa bawat araw ng ating buhay. Hanapin natin ang kanyang kalooban sa bawat araw at bawat sandali ng ating buhay. Nang sa gayon, sa huli, tayo ay makapiling niya sa kanyang pinangakong kaharian. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus,
Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.